dahil tungkol po dito sa crime rate ng ating bansa. Sabi po ng PNP ay bumaba ng 20.6% ang crime rate sa bansa. At ito'y particular po sa mga tinatawag na 8 focus crimes, yung carnapping ng motor vehicles, yung rape, yung physical injury, robbery, homicide, carnapping ng motorcycles, theft, murder. Ano masasabi po ninyo? Ramdam mo ba ninyo? Hindi natin ramdam yan, hindi ramdam ng ating mga kababayan at hindi rin ramdam ng mga bansa na sila ang gumagawa ng kanilang independent assessment ng kriminalidad sa isang bansa upang mapayuhan nila ang kanilang mga mamamayan kung dapat pumunta sa isang bansa o hindi. At alam nyo, kung normal talaga sitwasyon, kung hindi new normal, maniniwala ako sa kapulisan natin. Pero tingin ko, medyo kinakalikot yung statistika eh. Kita nyo ha, ito ha. Dalawang bansa lamang, maikli lamang po ito. Ito po ang travel advisory ng bansang Canada. Hindi natin kalaban ito. Meron tayong kaalyado natin at yan ay nagsasalita, pabor sa atin kapag kinakalaban natin ng China, di ba? Eto sabi nila sa kanilang Travel Advisory 2026 tungkol sa Pilipinas. Violent crimes such as armed robbery, sexual assault, and murder occur regularly. Malimit. Gangs are active, including in Metro Manila. The possession of guns and other weapons is common and poorly regulated. Arms trafficking is a significant problem throughout the country and criminals have attacked foreigners. Yan ang mabigat. Pickpocketing, swarming, and bag snatching. Yun ang sinasabi. Ito pa, isa na lang ha. Australia, kaibigan din natin yan. Kaibigan natin yan. Ito ang sinabi tungkol sa Pilipinas ha. Violent crimes are a serious problem in the Philippines. Many crimes involve guns. Gangs often drug tourists before robbing or assaulting them. Pickpocketing, bag snatching, and scams are common. Yan ang impresyon ng ibang bansa. Yan mga pamahalaan yan, sila ang gumagawa ng assessment nila batay sa kanilang pagsasaliksik. Kaya kanino ka maniniwala? Siyempre, itong ating kapulisan, pinapopogi, pinapagwapo yung ating pamahalaan upang ma-reverse yung impression na lumalaga na po ang kriminalidad dito sa ating bansa. Sabi nga po ni Remulla, safe daw sa Philippines. Pero hindi mo maikakaila dahil sunod-sunod ang news na talagang wala na, nakaka-alarma na talaga dahil wala na pong pinipiling yung mga kriminal. Dahil yung mga simpleng mamamayan nating mga drivers, movie drivers, talagang pinapatay, ninanakawan ng mga phones. Grabe, kahit sa sarili nating eskwelahan, hindi na po tayo safe. Dahil ang mga estudyante ngayon ay nagiging violente na at talagang nagdadala ng mga baril sa sarili nilang eskwelahan. Talagang nakaka-alarma itong sitwasyon ngayon natin. At itong nakakatawa dyan, sinisisi nila si VP Sara Duterte. Grabe. Kasi daw masyadong magsalita, si PRRD, mura daw ng mura. Ano namang kinalaman noon? Talagang dito, masisira ulo rito sa administrasyon na ito kung anong pinagsasabi. Opo, pero papaano po dapat yan i-address ng Pangulo, Attorney? Kasi ang nakikita natin sa social media, araw-araw sa mga balita, mga media sources, puro patayan. May mga talagang mga CCTV footages na kumakalat. Pero iba po yung lumalabas sa PNP. Papaano po yun? Iyon nga ang ating sinasabi. Hindi natin ma-address yan if we are in a state of denial. At ang pinakabigat dyan, kasamang Jade, leadership should be by example. Katulad ng petty crimes, sinasabi ng mga kriminal, yung mga congressmen nga namin nagnanakaw, ba't kami hindi magnanakaw? Sila nga, ninanakawan kami, magnanakaw kami sa ibang tao. Sila nga nangungupit, sila ay dishonest. Bago yung ating pinagtutuunan ng pansin ng ating justice system ay yung mga kalaban ng gobyerno. Anong ginagawa ng mga gangs? Hindi naman tayo pinapansin ng mga pulis Hindi naman tayo pinapansin ng justice system. Ang inaaptupag nila, sina Marcoleta, sina Bato. And then yung impeachment, di ba? Yung impeachment ba? Habang nakalingon kayo doon, lahat, dito naman kami, gagawa kami ng kalokohan dito. Iyon ang nangyayari. There is a culture of criminality na nakikita ng mga kriminal, yung mga matataas na opisyal nga, puro kriminal. Mafia ng atong gobyerno Kami pa rin, kami pa ba? Di ba?
ibang-iba. Kung ikukumpara mo sa ibang mga pangulo ng ating bansa, lalo na ngayon, itong SONA ng Pangulo, bago yung kanyang SONA ngayong araw na ito, yung kanyang rating ay lumalabas na patuloy pong bumababa, attorney. Pero yung ginigipit, inuusig na si VP Sara Duterte, ayun naman po ang tumataas. Ano pong masasabi ko rin? Yun ang irony dyan, kasamang Jade, ano? Akala siguro noong mga kaalyado ng Pangulo na magagamit nila yung playbook na ginawa nila laban kay Mayor Jejo Marbinay o Vice President Jejo Marbinay na nung nag-anunsyo siya na siya ay tatakbo, giniba nila. O, yung ginawa rin nila kay Chief Justice Corona na ginamit nila yung mga double entry, ginulo nila yung interpretasyon ng AMLAC, noong Bangko Sentral, nung mga bangko, doon sa mga bank accounts. They're using the same playbook. Kitang-kita po natin yung mga naka-witness ng impeachment ni CJ Corona noong 2011 ba yun o 2012. Ganon-ganon po ang formula. Kaya lang, hindi nila maintindihan kung bakit hindi katulad ni Corona na nasira nila, si Jojo Binay, pati si Pangulong Estrada, nasira din nila. Pagdating sa impeachment, ay parang lalong tumitibay ang suporta, parang nagko-close ng ranks ang mga Pilipino sa likuran ni Vice President Sara Duterte. Indeed, yan ang problema ng mga kaalyado ng Pangulo. Ito ay hindi dahil ako ay partisan, ngunit talaga naman objectively, kahit sinong tumingin na political analyst at kahit saan anggulo mo tignan, ano? Sara Duterte is a phenomenon. She is a force of nature na hindi mo talaga magiba kahit anong bagyo, anong paputok, pasabog, kahit yata bomba nuklear. Hindi kaya itumba si VP Sara. Yun ang malaking problema nila. Kaya ito na lang ang pag-asa nila. Itong impeachment trial na to. Kaya lahat ng resources nila ay nilalagay dito. At hindi ako magtataka kung magkasuhulan dito, katulad nung nangyari kay CJ Corona na in-expose ng mismong senador, si Jingo Estrada, na nagkasuhulan talaga. Noon, 100 million lang ang mga suhol sa proyekto eh. Ngayon pa, daan-daang bilyon ang pwedeng gamitin ng pamahalaan para suhulan yung mga tao na to vote for conviction. Yan po ang nakakatakot naman. Patunay yung suporta ng Vice Presidente, sabi mo, Miss Ina, kanina, yung doon sa UK. Yes. Dahil grabe yung init, yung pagsalubong ng ating mga kababayan sa UK kay VP Sara sa kabila ng hinaharap niyang impeachment trial dito sa Pilipinas. And gusto ko lang din suportahan yung sinabi ni attorney kanina na tulad nga po ng sinabi niya, the most trusted government official is being impeached for betrayal of trust by politicians that public barely trust. Oo, yun nga eh. Sabi nga ni Chris Aquino eh, grabe. Grabe. At ikinumpara mo pa nung pagbisita ni Claire. Alam niyo naman, nag-trending yun, nag-viral yun, no? Nung nagpunta sa Canada si Auntie Claire. Talagang, paano ba sasabihin? Ayoko sabihin, pero dinumog siya ng mga fans. Dinumog din naman. Dinumog din naman. Pero sa ibang pamamaraan nga lang. Ano? Pero klaruhin natin, Ina, kasamang Jade, hindi po namin dito sa SMNI ini-encourage yung mga ganon. Pag nakikita niyo yung mga opisyal natin, kahit anong galit nyo, wag po wag tayong magmumura, wag nating alipustahin. Let's keep it decent. So pag nakikita niyo si Pangulong Marcos, halimbawa sa mall, wag niyong mumurahin, wag niyong hahagisan ng mineral water, wag niyong duduraan, wag kung ano-anong ihahagis niyo sa kanya. Wag niyong gagawin yon. Yes. Siguro, huling mensahe po ninyo, attorney at siguro si Miss Ina, para sa ating mga kababayan. Sabi ng Pangulo sa kanyang panayam sa kanya ng media, may pasabog siya ngayong araw na ito sa SONA. Last message. Well, ang palagay ko, at ang pasabog, kaya ako sinasabi ko na ang ombudsman ay tuta ng Malacanang. Kita nyo, nung sinabi ni Pangulong Marcos may pasabog siya, agad-agad nag-file ng complaint para magkaroon ng preliminary investigation laban kay former Speaker Martin Romualdez para mabigyan lang ng pasabog ang Pangulo. So, palagay ko yan ang magiging pasabog niya. Wala na ako naiisip eh. Ngunit ang akin lang, ngayon, ang second to the last na SONA ng Pangulo, sana maintindihan po ng Pangulo na tinimbang siya, ngunit kulang.
Alam nyo, he tried, pero napakaraming factors that made him an ineffective president. Alam nyo, Ginoong Marcos, isa lang bagay ang makakaligtas sa inyong imahen sa mata ng Pilipino. Hindi lamang mga Pilipino ngayon, kundi mga Pilipino sa darating na henerasyon, ay i-realize nyo po na you failed at hayaan nyo na magkaroon ng malayang halalan at halal naman yung gusto ng bayan. Huwag nyo nang pigilin at baka kung ano pong mangyari sa ating bayan kapag ang kagustuhan ng bayan ay inyong sinupil. Para po yung mga flood control ninyo, substandard, kapag ang tubig po yung galit ng tao eh. Pagka wala na yung mapuntahan, yan ay gigiba na yung mga dam. Ako naman po bilang isang kabataang Pilipino, I remain hopeful. Ako po ay hindi naman po nawawalan ng pag-asa. Ang mensahe ko lang po, sana tutukan natin na mas mabigyan natin ng pansin ang ating problema sa ating bayan at unahin po nating i-resolve yun. At sana hindi na po tayo maglokohan. Yun lang. Mahalin natin ang Pilipinas. Ayan, maraming salamat Attorney at Miss Ina. At yan po, partners sa kabuang larawan po ng ating bansa bago natin pakinggan ang talumpati ng Pangulo. Patuloy pong tumutok dito sa ating special coverage. Tandaan, ang tunay na sukatan ng isang State of the Nation address ay wala sa tamis na mga pangako o sa ganda ng mga salita sa entablado, kundi kung ramdam ba ito ng ordinaryong mamamayan. Yes, tama po yun. Sapagkat, sabi nga nila, the proof of the pudding is in the eating. Kahit anong sabihin nyo, kung hindi nararamdaman sa kalsada, hindi nararamdaman ng taxi driver, pedicab driver, mga nagtitindalengke, mga ordinaryo, mga Pilipino, wala pong value yung sinasabi nyo. Talk is cheap. Don't just talk the talk, walk the walk. Tama, attorney. Kaya naman mga kapartners, huwag po tayong bibitaw dahil tuloy-tuloy ang ating pagbabantay,